Magandang hapon po. Kung kailan mag-uundas at maraming inaasahang babiyahe, may bagong papasanin ang mga motorista. Tataas po ang singil sa toll ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX at ang toll hike masusundan pa raw. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang linggo bago mag-undas, sinisiguro na ni Zach na walang sira ang gagamitin niyang sasakyan pauwi ng probinsya sa norte. Pero hindi pa riyan matatapos ang gastusin dahil simula sa October 17, tataas ang toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX matapos ang provisional approval ng Toll Regulatory Board. Kakataas lang ng NLEX. Tapos dadagdagan mo pa yung SCTEX. So, ina-assume ko na sunod-sunod yan, lahat ng toll na yan. So, sa financial, mabigat talaga siya. Sabi ng North Luzon Expressway Corporation, 2020 pa ito naghain ng petisyon. Dapat daw ay noon pang August 16 ipinatupad ang increase pero ipinagpaliban lang. Dahil provisional lang ang dagdag toll, kalaunay muli rin itong pag-aaralan ng TRB. Para sa mga sasakyang magmumula sa Tarlac City hanggang Mabalacat, 25 hanggang 75 pesos ang posibleng dagdag depende sa klase ng sasakyan. Mula naman Mabalacat hanggang Tipo sa Bataan, tataas ng 40 hanggang 121 pesos. At mula Tipo hanggang Tarlac City, 65 hanggang 196 pesos ang dagdag. Ayon sa TRB, masusundan pa ang pagtaas na ito sa mga susunod na taon. Para naman po maprotektahan din ang general welfare ng public at saka makatulong din sa pag-ibsan ng inflation. At para rin naman po hindi masyadong magbigat sa ating mga motorista in order po ng ating tanggapan na i-implement ito ng utay-utay over a period of 3 years. Though masakit po sa bulsa, pero sana kahit mataas yung singil, sana yung serbisyo maganda pa din. Nito lang Hunyo, nagtaas din ang singil ang NLEX. Gamit itong mga adjustment na to para sa pagtuloy-tuloy na pag-improve ng ating daan, pati ng mga sistema natin, pati rin yung serbisyo natin para sa motorista. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahigit 3,000 na ang nasawi sa Israel at Gaza sa isang linggo ng giyera ng Israel at Hamas. Humahabol naman ang maraming taga Gaza City sa deadline ng Israel na lumikas. Paano na ang ating mga kababayan doon? Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala pa ring humpay ang military strikes ng Israel sa Gaza Strip. Ngayong araw, isang linggo, matapos ang walang habas na paglusob ng grupong Hamas sa southern Israel, nagpatuloy ang airstrikes, habang sa Gaza City, nagkukumahog sa paglikas ang mga residente. Nagbabala kasi ang Israel sa mahigit 1 milyong residente roon na lumikas patimog sa loob ng 24 oras para raw hindi sila madamay sa ground offensive doon ng Israeli military na layong tugisin ang mga miyembro ng grupong Hamas. Ayon sa Israel, nakita na nila ang anilay significant movement ng mga taga-Gaza City patungong timog. Sabi rin ng United Nations, nasa libo-libong residente na raw ang nakalikas. Pero dahil mahigit 1 milyon ang nakatira sa Gaza City, ayon sa UN, imposible ang gusto ng Israel na lahat sila ay makaalis ng ligtas. Kaya umapila ang UN na bawiin ng Israel ang planong opensiba para hindi na lumala pa ang trahedya roon. Tugon naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, simula pa lang ito ng kanilang paghihiganti. Target nilang matukoy kung nasaan ang mga taga-Israel na hinostage ng Hamas. Gaya ng ilang mga bata at sanggol na nasa videong nilabas ng Hamas matapos mag-akusa ang Israel na pinaslang daw sila ng grupo. Pero marami ring inosenteng kabataan sa Gaza ang nasawi na sa tala ng Palestinian Health Ministry ay mahigit 600 na. Kahit mga mamamahayag na dadamay sa bakbakan sa Southern Lebanon kung saan naglalaban naman ang Israel at Hezbollah na kaalyado ng Hamas. Nasawi ang isang videographer ng Reuters habang sugatan ng 6 na iba pang journalist mula Al Jazeera at Agence France Presse. I want to pay tribute to the journalists that so many, unfortunately, the largest number ever last year, so many journalists are paying with their lives the work they do to bring truth to
to everybody in the world. And I present to their families my deepest condolences. Alert level 2 pa rin sa Israel o limitado lang dapat ang galaw ng mga Pinoy roon ayon sa DFA. Sabi ng Malacanang, 8 sa 22 Pinoy sa Israel na nagpapasaklolo ang nakatakdang umalis doon sa Lunes, October 16, pauwi sa Pilipinas. Inutusan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya na magbigay ng tulong sa mga uuwing Pinoy. Alert level 3 naman sa Gaza o voluntaryong pinalilikas ang mahigit 130 Pinoy doon. Sabi ng palasyo, dahil delikado pa ang sitwasyon sa Gaza, hindi pa sila makapaglatag ng repatriation plan doon, kaya nakikipag-ugnayan sila sa Israeli authorities. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa OWA, may 4 na Pilipino sa Israel na hindi pa matunton. Hindi pa naman daw matiyak kung kailan may uwi sa Pilipinas ang 3 nasawing Pinoy. Dahil sa hinala at sa talas ng pang-amoy, nabisto ang isang padala na may laman pala itong umani marijuana at marijuana oil na hinahalo raw sa food supplement ng mga bodybuilder. Arestado negosyanteng magpapadala sana nito. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pusasan nyo. Sa isang tanggapan ng courier service sa Makati City, dinakip ng pulisya ang Indian Pinoy na si Sagar Pursani Amarchani, isa umanong chef at online food business owner. Ayon sa Makati City Police, dumating doon ng suspect para magpadala ng package sa Bacolod City. Nang sabihin nilang i-inspeksyonin ang padala, umalma raw ang suspect. Pagkaalis niya, may napansin daw ang isang taga-courier service. Nung pagsilip na, lumantad na parang may naaamoy siyang parang marijuana o ganun nga, illegal drugs. So ang ginawa po niya is pumunta sa ating kapulisan at ni-report niya. Nakuha ang 1.5 million pesos na halaga ng umano'y illegal na droga na inihalo ng suspect sa kanyang package. Marijuana cash po at saka marijuana oil. Nakakuha tayo ng, naka-box kasi yun eh. So around 17 boxes na maliliit. Nakalagay lahat and then meron din na marijuana oil na nakapack. So sinama niya ito sa mga food supplement ng iniinom ng ating mga bodybuilders. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. No comment. Sinampahan siya ng reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tuloy raw ang follow-up ng Makati City Police sa source ng suspect at pagdadalhan sa probinsya ng kontrabando. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Rollback sa diesel at price hike sa gasolina ang nakaambas sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, mababawasan ng 90 centavos hanggang 1 peso 30 centavos per liter ang presyo ng diesel. Inaasahang tataas naman ng 30 centavos hanggang 70 centavos per liter ang gasolina. At kung matuluyan, aabot ng 57 pesos and 85 centavos hanggang 70 pesos and 40 centavos per liter ang magiging posibleng presyo ng diesel sa Metro Manila. 58 pesos hanggang 79 pesos and 20 centavos per liter naman ang gasolina. Yes, Ivan, binisita nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Sitio Capian kung saan nakausap niya ang mga residente na miyembro ng SBSI, partikular na ang mga kabataan. Nagsadya ngayong araw si Senator Bato de la Rosa sa Sitio Capian sa Surigao del Norte, ang baluarte ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kasama niyang staff ni na Senator Coco Pimentel at Risa Ontiveros at ilang ahensya. Kinausap nila ang ilang minor de edad at iba pang residente. Ready sila to answer the questions, yun nga. Parang lumalabas na all their answers are going towards defending the Senior Aguila na hindi talaga nagsusulimnize ng marriage, gano'n. So iniiwasan talaga nila na maipit yung kanilang leader, gano'n. So gano'n ang nakikita ko. Hindi naman totoo, yun ang sagot nila, hindi naman sino namang magdidikta sa kanila. Sabi ni Senator Risa Ontiveros sa isang pahayag, hindi bababa sa 22 ang child marriages na naitala ng DSWD sa loob ng Sitio Capihan. Wala rin daw maayos na listahan o record keeping ang SBSI tungkol sa mga namatay sa sitio na malinaw na paglabag sa batas.
Sabi naman ng mga miyembro ng grupo kina De La Rosa at Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers, kung may mga bata man daw na nag-aasawa, tulad lang anila ito sa ibang lugar na may mga teenage marriage. Nagpunta rin si De La Rosa sa tinitirhan ni J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Binisita rin ni Senator Bato itong sementeryo dito sa Sitio Kapihan. Sa kanyang pag-iikot dito, yung napansin niya, may mga sanggol na kapapanganak pa lamang ay namatay na. Meron ding mga ilang araw lamang na buhay ay binawian na ng buhay. Maraming bata ang nakalibing sa sementeryo. Puna ni De La Rosa. Bakit mga bata? Bakit kulang kayo ng child care dito? Hindi ko po talaga alam yun, sir. Yeah, 1 year to 1 year, 2 years old, 3 years old na mamatay. Di ba dapat ang bata, hindi yan basta-basta na mamatay? Bakit kaya Sir, hindi lang po ng mga bata, meron po din mga matatanda dito nakalibang. Isa sa nakalibing doon, ang anak ng lalaking ito. December 14, 2021 daw ipinanganak na mismong si Senyor Aguila pa ang nanguna. December 17, nasawi ang sanggol nang hindi nadadala sa ospital. Pag si Senyor Aguila daw, sabi nila na siya ang reincarnation ni Senyor Santo Niño, ganun. Kaya po yung mga bata na may sakit? Oo, yung mga batang may sakit, bawal talaga ipagamot sa baba. Pero yung parang malakas, sir, kahit saan sila magpunta, yung may pinipili. May pinipili, palakasan sila. Inilibing daw ang sanggol malapit sa basketball court at ngayong taon inilipat sa sementeryo. Kasama ang NBI, ipinahukay niya ang bangkay ng sanggol para imbestigahan. Bago malis, nakipagkita si De La Rosa kay Socorro Mayor Risa Rafoncel Taruk Timkang. Ivan, nakausap ko kanina si Senadora De La Rosa bago siya umalis dito sa bayan ng Socorro at sinabi niya itatakda pa nilang mga senador kung kailan nga ba yung susunod na pagdinig kaugnay sa sinasabing mga paglabag ng SBSI. Mula rito sa Socorro, Surigao del Norte, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Arestado sa Tansa, Cavite ang 3 mangingisdang nanguhuli umano ng mga isda gamit ang pampasabog. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Tansa, Cavite, nasa batang 3rd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang bangkang ito na galing sa buong araw na pangingisda. PNP Maritime to. Inspection na natin ang bangka mo, inspection natin. Bumungod ang 11 balde ng isda na huli ng 3 bangkero, pero napansin ng mga polis na may compartment sa gitna ng bangka. Nung binuksan po, doon po namin nakita yung 18 bote ng improvised blast fishing na kanila pong ginagamit sa illegal na pamamalakaya. Lasog-lasog na raw ang ilang isda na nakuha sa mga suspect. Ayon sa pulisya, matagal nang gawain ito ng mga inaresto. Napipilitan po, sir. Talagang walang mapagkakitaan eh. Wala akong trabaho, wala man akong pinag-aralan. Kaya napipilitan akong gumamit ng pinagbabawal na paputok. Titigil na kami, sir. Ito po mga isdang nahuli ng tuntulin niya kung maiilap po ito. Kaya ang pag nakakita sila ng kawan, yung po ang kanilang pinuputukan. Patay po, di maglulutangan ng isda, yung mukha kanila na lambat. Nasisira po yung corals, tapos yung mga isda, yung mga pagkaganyan po kahit po maliit na isda, damay na rin po doon, patay na rin po. Sinampahan na 3 ng reklamong paglabag sa Section 126 ng RA 10654 o possessing, dealing in, or disposing illegally caught or taken fish. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Guard sa Batangas na malapit ang binaril dahil daw sa selos. At kabi-kabilang disgrasya sa La Union at Quezon na may mga nasawi. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Driver at pasahero ng van patay nang sumalpok sa isang truck sa Calawag, Quezon. Base sa investigasyon, nang-agaw raw ng linya ang van at bumangga sa kasalubong na truck. Sugatan naman at nasa police custody ang isa pang driver. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Pangasinan ang Pinay domestic helper na pinatay ng kapwa kasambahay sa Saudi Arabia at bumisita rin ng mga taga-OWA at DMW. Nakatutok live si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Russell? Piya puno ng hinagpis ang unang araw ng burol ni Margaret Garcia dito sa Pangasinan. Siya ang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia na pinatay.
Imbes na masayang reunion, nagluluksa sa muli nilang pagkikita ang mga kaanak ng OFW na si Margaret Garcia sa Barangay Away sa San Jacinto, Pangasinan. Nakaburol sa kanilang bahay si Margaret, ang Pinay domestic helper na pinatay sa Saudi Arabia ng kapwa niya kasambahay. Walang kamuwang-muwang ang dalawang anak sa sinapit ng kanilang ina. Hindi natin masabi kung anong klase ng pananaksak sa kanya, kaya hindi agad-agad maalis sa yung sakit. Bumisita sa burol sina Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, OWA Administrator Arnel Ignacio at mga lokal na opisyal. Ayon sa OWA, inggit ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pagpatay ng Kenyan national na suspect kay Margaret. Nagkaroon ng parang inggitan. So una, hiniwalay ng kwarto hanggang sa tinerminate na. Sa kasamaang palad, bumalik daw ito, pinutol yung mga CCTV at ginawa yung krimen. Ginawaran ng Heroes Welcome at nakatanggap ng financial assistance na may halagang 220,000 pesos ang pamilya. May scholarship grant din sa dalawang anak ni Margaret. Kalakip nito ang pangako ng DMW na makakamit ng pamilya Garcia ang hustisya. May abogado tayong hinire sa Saudi, lalo na dito sa kaso ni Margaret. At siguraduhin makakamit natin ng hustisya sa sino mang gumawa ng krimen laban sa ating mga OFW. Ayon sa OWA, nagpakita rin ng interes sa mga amo ni Margaret na pumunta sa Pilipinas para makita siya sa huling pagkakataon at makiramay sa pamilya Garcia. Sa kabila ng nangyari kay Margaret, tiniyak naman ng DMW na hindi apektado ang deployment ng mga domestic helper sa Saudi Arabia. Pia, sa mga oras na ito, patuloy ang pagdating ng mga malalapit na kaibigan dito nga sa burol ni Margaret Garcia. Wala pang petsa kung kailan siya ililibing, pero ang hiling ng kanyang mga naulilang mahal sa buhay, sana raw ay hindi kasamang mabaon sa hukay ang hinahangad nilang hustisya para kay Margaret. Yan ang latest mula rito sa San Jacinto, Pangasinan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Gento World Domination continues. Ayon sa music label ng SB19, approved entry ang Gento ng P-Pop Kings para sa Best Pop Duo Group Performance category sa 2024 Grammy Awards. Kasama sa mga pagpipilian para maging official nominee ang ilang hit songs ng international artists tulad ni Taylor Swift, Sam Smith at Carly Rae Jepsen. Sa November 10, ilalabas ang official list of nominees sa Grammys 2024. Isang sanggol na 3 buwang gulang ang tinangay na isang babae sa ospital sa Davao City. Base sa investigasyon, nanghihingi umano ang suspect ng breast milk sa ina ng bata. Pero pagkuha nito ng gatas, itinakas ng suspect ang sanggol. Naaresto ang suspect sa bahay nito sa Davao City at nabawi ang baby. Ang depensa niya, hiniram lang daw niya ang bata para ipakita sa kanyang live-in partner dahil nawalan umano siya ng anak. Maharap ang suspect sa reklamong kidnapping. Nagpasalamat ang pamilya ng sanggol sa mga hakbang na ginawa ng mga pulis. Sabi naman ng pamunuan ng ospital, wala silang naging pagkukulang. Mahigpit daw ang kanilang seguridad at may CCTV sa kanilang ospital. Mga kapuso, 72 araw na lang, Pasko na. At kung hanap ay pasyalang swak sa Pasko, na pwede rin para sa papalapit na Halloween, dumayo na sa Marikina, na kumpleto sa rides, shopping at food trip. Pabasan tayo papasyal? Alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Stressed ka ba sa trabaho, pag-aaral at pag-commute sa Kamaynilaan? May lugar na pantanggal stress na sa Riverbank sa Marikina matatagpuan. Yan ang Christmas saya na walang entrance fee. Ang tropa ni na Jake Quijano, go na dito na mag-unwind. Paskong Pasko kasi ang feels, parang nakakahil pa ng inner child. Okay siya dito para sa mga students. Pasok sa budget. Patok din sa mga pamilya at estudyante. Sobrang saya po. Celebrate po ng birthday niya. Para po pasyal-pasyal po siya. Kung gusto naman ng seize the moment, marami ring rides na pwedeng i-try. Iba't ibang klase yan. Pwedeng pang Pasko, pwedeng pang Halloween.
Isa nga sa mga talagang pinipilahan dito ay itong mausoleo. Kaya naman hindi tayo papahuli at susubukan din natin ito. Tara! Sobrang dami pong experience na hindi mo maintindihan kasi para po talaga siyang cemetery. Nakita ko po yung kamag-anak ko sa loob naman nananggal! Kaliwat kanan din ang mga kainan. Marami ring games na pwedeng pagpilian. Napakasaya po ng mga laro dito. Kung mapagod, pwedeng tumigil sandali at magpahinga. Libre lang kasi magmuni-muni sa parke habang ine-enjoy ang makukulay na ilaw sa pasyalan. Bukas ang rides mula 4 p.m. hanggang 12 midnight, habang mula 2 p.m. hanggang 12 midnight ang bazaar. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Full force ang cast na Unbreak My Heart sa pangunguna ni Jody Santa Maria, Gabby Garcia at Joshua Garcia sa press conference para sa finale week ng groundbreaking series. Nagpasalamat sila sa fans na gabi-gabing tumututok sa serye. Kasama sa mga naging memorable sa series, ang mga eksena na mag-inang Rose at Alex at ang nabuong friendship at special bond ni Jody at Gabby off-cam. Umiiyak ako bago ako magbabay sa kanya. Hindi ko na alam kung paano ako magtitaping nang wala ka. Nag-get together kami ni Gabby. And I also found a sister in her. President sa media conference, si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Thank you to the stellar cast, the creatives, the brilliant creatives and production crew behind Unbreak My Heart. What I can say is it has been a joy and a pleasure to work with ABS. So I hope that this is first of many. Brace yourself sa matinding finale. Kailangan nilang abangan kung magre-reconcile ba ang mag-ina, si Alex at saka si Rose. Kailangan nilang abangan kung ano pa bang mangyayari kasi ang dami ng mga namamatay na karakter. Kailangan nilang malaman kung paano ba magiging workaround dun sa story. Yung mapapanood nila is something na pinaniniwalaan namin na dapat patunguhan ng storya. Pusong bato lang ang hindi maapektuhan nung ending ng serye. So, yun, excited kami. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Pati patay pinagdiskitahan at sinalaula, natuklasan yan sa isang pampublikong sementeryo sa Naga City. Isang nicho roon na nadiskubre ng sepulturero na nasa labas na ang kalansay. Nakatiwangwang din ang kabaong. Hininalang pinagnakawan ang bangkay. Iniimbestiga na ito ng mga otoridad at naibalik na rin ang kalansay sa nicho. Target ng COMELEC na maresolba sa susunod na linggong lahat ng pending disqualification cases para sa mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ay kay COMELEC Chair George Garcia, may hawak sila mahigit 100 at 20 disqualification cases. Bago raw dumating ang araw ng eleksyon sa October 30, magtatanggal na sila ng mga pangalan ng mga disqualified. Wala rin anyang problema sakaling hindi agad maresolba mga kaso kahit tapos na ang botohan dahil may kapangyarihan ng COMELEC na hindi muna magproklama. Tiniyak din ng COMELEC na hindi mababakante ang pwesto sakaling maharap sa diskwalifikasyon ang nanalong kandidato. Nasa high alert ang mga paaralan sa France ngayon, bunsod ng insidente ng pananaksak. Kita sa video ang tangka ng ilang lalaki na harangin ang suspect na may kutsilyo. Natumba ang isa sa mga lalaki na biglang pinagsasaksak ng suspect. Ayon sa mga polis, isang teacher ang nasawi habang isa pang guro ang sugatan. Naaresto rin ang 20 anyos na suspect na isang Russian at dating estudyante sa naturang paaralan. Nag-iimbestiga ang anti-terror authorities dahil hinihinalang terorista ang suspect. Nakalabas na po kanina madaling araw ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Low Pressure Area o LPA. Pero ayon sa Pag-asa, magpapaulan pa rin sa Palawan ng trough o extension nito. Northeasterly surface wind flow at localized thunderstorms man ang makaaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga hanggang gabi, maulan sa Luzon. At heavy to intense rains ang mararanasan sa Palawan, Quezon at ilang bahagi ng Central Luzon at Bicol Region. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pagdating ng hapon. Ang Visayas makararanas din ng malalakas na ulan, partikular sa Antique, Cebu at ilang bahagi ng Samar provinces. Halos buong araw ding uulanin ang Mindanao. Malalakas na ulan na asahan sa ilang bahagi ng Barm, Northern Mindanao at Caraga Region.
Mas tumitindi pa ang bakbakan sa hardcourt ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa laban ngayong araw, nagtagumpay ang San Beda Red Lions laban sa JRU Heavy Bombers sa score na 74-70. Sa laban naman ng mga taga-Intramuros, nangibabaw ang Mapua Cardinals kontra sa LPU Pirates sa score na 87-83. Dahil dyan ang Cardinals na nangunguna sa pinakahuling tali at sinundan ng Pirates. Abangan bukas ang laban ng Emilio Aguinaldo College Generals at San Sebastian College Recoletos Golden Stags sa umaga. Susundan niya ng laro ng Perpetual Altas kontra sa Letran Knights sa tanghali. Maghaharap naman ang Benil Blazers at Arellano Chiefs sa hapon. Mapapanood ang mga laro live sa GTV at may live stream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Nagbigay swerte at saya ang pilot episode ngayong araw ng It's Your Lucky Day. Trending agad sa social media ang unang episode ng show hosted by Lucky himself, Lucky Manzano. Kasama niya sa mga co-host na tinatawag na Lucky Stars na sina Shaina Magdayaw, Melay Cantiveros, Seth Fedelin, Francine Diaz, Jenica Garcia, Robbie Domingo at ang comedian na si Long Mejia. Nagpangiti rin sa viewers sina Tetay, Negi at Petit. Sa mga papremyo rin ang mga masaswerteng contestant sa mga games na nagpa-good vibes sa mga manonood. Meron ding classic at modern kantahan segment na tinawag na Stars for All Seasons. 12 araw hahalili ang It's Your Lucky Day sa programang It's Showtime na sumunod sa 12-day suspension order na ipinataw ng MTRCB. Oppa alert! Nasa bansa ngayon ang Korean superstar na si Park Seo-joon para sa isang fan meet. Sa pagharap niya sa media kanina, sinabi ni Seo-joon na na-miss niya ang kanyang Pinoy fans na sa airport pa lang ay mainit na ang pagtanggap sa kanya. Nagkwento rin siya tungkol sa pagbisita niya noon sa Cebu. Naging memorable daw ang kanyang experience noon kaya sana raw ay makabisita pa siya sa ibang vacation spots sa Pilipinas. Pagkatapos ng success ng kanyang 2 movies, abangan din ang upcoming Marvel movie na kasama siya. Meron ding bagong K-drama si Seo-joon na 2 taon niya sinut. Ngayong gabi ang fan meet ni Seo-joon sa Big Dome. I can never forget the faces of my fans when it's the first time to be able to meet them and the time we get to say goodbye and wish for the next time we meet again. Yes, that we're gonna have an encounter like... And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson! At yan po ang mabalita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.